Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa salary increase update. Yes, tama po kayo ng inyong narinig mga kamaestro. Dahil nirelease na po ng DBM o ng Department of Budget and Management ang National Budget Circular No. 584. Ito po ang inaantay natin para ma-formalize or ma-formalisa ang ating salary increase ngayong 2021. Ito na po ang ating second tranche. So alamin natin at talakayin natin kailan ba natin ito matatanggap. Huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. Alright, so ito na tayo mga kamaestro. So, iwasan muna natin. Huwag naman iwasan, no? Kundi kalimutan natin panandalian yung ating SRI para may iba naman, no? Kasi itong mga nakarang araw, mga nakarang linggo, we are always thinking of the SRI, no? Parati lang ang laman ng isip natin is yung SRI na yan. So, this time, dito naman tayo sa salary increase, no? Ito yung second tranche. If you still remember mga kamaestro, we have the Salary Standardization Law of 2019 na kung saan tayo ay magkakaroon ng increase sa ating mga sweldo, no? Pero ito ay nahati sa apat na tranche, which is yung first tranche ay na-receive natin noong 2020 or last year, no? Last year 2020. At magtatapos ito sa 2023. Ito na yung pinaka last tranche. Alright. So ito na po yung National Budget Circular No. 584. Ito na po yung inaantay natin para ma-formalize yung ating salary increase for the second tranche this year. Ito yung inaantay-antay natin, no, na sana ay ma-release na ng DBM. So ito po ay official lang na-release ng DBM, no? Alamin natin yung mga important parts ng budget circular na ito para mas maintindihan natin. Alright, background. RA number 11466, otherwise known as the Salary and Standardization Law of 2019, provides the modification of the salary schedule for civilian personnel and authorizes the grant of additional benefits. The said act also states that the modified salary schedule for civilian personnel shall be implemented in 4 tranches from fiscal year 2020 to fiscal year 2023. So yan na po yung nababanggit kanina na tayo ay mayroong 4 na tranches para sa salary increase natin. Alright. The purpose, this circular is issued to prescribe the guidelines, rules, and regulations. So ito na po yung inaantay natin, no? Yung guidelines, rules, and regulation para ma-formalize na yung ating salary increase for this year. Alright. Ayan, for the modified salary schedule for civilian personnel is stipulated under Republic Act number 11466. Next, the coverage. This circular covers all positions for civilian personnel, whether regular, casual, or contractual in nature, appointive or elective, full-time or part-time, now existing or hereafter created in the executive, legislative, and judicial branches. The constitutional commissions and other constitutional offices, SUCs, and GOCCs not covered by RA number 10149, which are under the jurisdiction of the Department of Budget and Management or DBM. Okay, so malinaw dito, kasama po tayo mga teacher, no, yung nasa DepEd para dito sa Salary Standardization Law. Alright, so ito po mga next part ay hindi na natin siya tatalakayin, no, kasi baka magtagal tayo. Ito yung next part niya is the exclusion. Next part is the implementation of the second tranche of the modified salary schedule for civilian personnel effective January 1, 2021.
Next part, implementation of the second tranche of the modified salary schedule in GOCCs covered by the DBM. And then the next part is the procedural guidelines. Alright. Then next part is the fund sources. Saan ba natin kukunin yung pondo? Next is the release of funds. Next part, exempt entities. The next part is the applicability to certain officials. The next part is the responsibilities of agencies. And then the next part is the resolution of cases. And last part is the effectivity. And finally, it has been signed by none other than our DBM, Department of Budget Management Secretary, Wendell E. Abisado. So ito po yung nilalaman, no? Kabuuan na National Budget Circular 584. Alright. So dito tayo sa pinakaantay natin. Alright, magkano ba? No? Magkano ba ang ating makukuha or ang ating increase for this second tranche? At kailan naman natin siya matatanggap? Okay. So malinaw po, no? Base sa batas, based from the Salary Standardization Law, automatic po yun, no? Pagpasok ng January 1, 2021, ay effective na po yung salary increase natin. Okay? Ayan, nandito po yung ating summary table. Ayan, ito po yung second tranche monthly salary schedule for civilian personnel of the national government effective January 1, 2021. Yan. So, nabanggit ko na po kanina, automatic po yun. Pagpatak ng January 1, 2021 ay mayroon na tayong salary increase. Kaya nga lang, hindi siya agad-agad may bibigay hanggat hindi nire-release yung National Budget Circular na which is kaka-release lang. Alright. So, wag na po tayong magtaka. No? Wag na po tayong magtaka kung bakit baka ngayong salary natin sa January ay hindi pa po magre-reflect sa ating mga payslip yung ating salary increase. Okay? Malinaw din doon po sa post ni Madam Yusek Annalyn M. Sibilia, no, na doon sa post niya sa kanyang official page last day, nakalagay po doon January 17, 2021, no, yung kanyang post na huwag tayong mag-expect na by January ay magre-reflect na sa ating mga payslip yung increase for this second tranche. Okay? Pero huwag tayong malungkot kasi kahit hindi man siya mag-reflect sa January, magkakaroon naman tayo ng salary adjustment or differential kung kailan maibibigay yung salary increase, no? So sa tingin ko mga kamaestro, dahil na-release na po yung ating National Budget Circular, na which is ito yung nagpo-formalize para maibigay na sa atin yung ating increase, malamang po nito kung hindi February is March, no? So I think hindi na siya lalagpas ng March, no? Kung hindi man po maibigay ng February, tingin ko March. Alright, so wag tayong malungkot. Baka sabihin nyo, paano naman yung January, ka-maestro or el maestro? Hindi naman natin matatanggap yon. So, matatanggap pa rin po natin. Although ngayong month na to, kung ano po yung deduction sa inyo or kung ano yung net pay, yung net income mo noong December, most probably, yung pa rin yung matatanggap mong net ngayong January. Kasi nga, hindi pa magre-reflect yung salary increase natin for this second tranche. Pero, if ever pagdating ng February ay mag-reflect na yung ating salary increase, mayroon kang differential na makukuha kung magkano yung additional. Depende syempre sa salary grade mo and then sa step mo. Okay? So, ito po yung official, no? Na tawag dito, salary na matatanggap natin. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Alright, ayan po. Nakalagay naman po dyan. Kung gusto nyo po ng copy nyan, ilalagay ko rin po ang link nyan dito sa ating description ng ating video para may copy rin po kayo kung sakaling nahirapan kayo maghanap ng kopya. Pero marami naman po kayo mahanap dito sa mga site natin sa internet. And then ito pong aking pinapakita sa inyo ngayon ay nakuha ko po ito sa official page ni Madam Yusek Annalyn M. Sibilia. So kung gusto nyo pong magkaroon ng kopya, pwede rin po kayong bumisita sa kanyang official page para magkaroon kayo ng copy ng ganito. Or dito sa aking video description, ilalagay ko siya para lang guided tayo. Magkano nga ba talaga ang ating increase? Alright. So nandiyan na, salary grade 1 hanggang salary grade 33 and then from step 1 to step 8. So usually naman pag teacher 1 ka, salary grade 11, ito yon 20
3,877 na yung net pay mo. Pag teacher 2 naman, 26,052. And then teacher 3 naman is 28,276. So yan po yung maging net pay mo kapag ikaw ay step 1, no? And then yung master teacher, ayan, hanapin niyo lang po diyan, no? So, yan po yung ating official na increase para sa second tranche, no, this year. Okay? So sabi ko nga kanina, wag na tayong malungkot mga kamaestro kasi finally, ito na po 'yon. No? Sabi nga, mag-antay lang tayo. So wala naman tayong magagawa kundi mag-antay. At parati kong sinasabi, kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, ang magagawa lang natin is mag-antay. Kumbaga waiting game. Ang mahalaga, meron tayong matatanggap. Alright? So, pero yung SRI, no, so yung mga susunod na update sa SRI ay abangan nyo rin sa akin channel na baka matalakay din natin. Okay? But for the meantime, no, about dito sa ating salary increase for the second tranche, no, of the salary standardization law, ito po yung ating natalakay ngayong araw. Alright? Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol dito, just comment down sa ating comment section. Kung mayroon kayong mga katanungan, mayroon kayong hindi masyado maintindihan dito sa budget circular na ito, at sasagutin natin kapag alam natin yung kasagutan. Alright, so dito na tayo nagtatapos mga kamaestro. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!